nakakuha ng kanyang atensyon. Mga nakatagong hiyas ng Batangas, 5 lugar na dapat mong tuklasin. Binuksan niya ito ng walang gana. Mga larawan ng mga dalampasigan, mga simbahan at mga lumang bahay. Ngunit isang larawan ang nagpatigil sa kanyang pag-scroll. Isang malaking mansyon na bato, halatang luma na napapaligiran ng matataas na damo. May mga bahagi itong gumuho na, ngunit sa kabila ng pagkasira, mayroon itong angking ganda. Isang gandang malungkot. Isang gandang nakikipaglaban sa panahon. Sa ibaba ng larawan, may isang pangalan, Villa Gracia. Tinitigan ni Ara ang larawan. Ang gumuhong mansyon ay tila isang salamin ng kanyang nararamdaman, sira, abandonado, ngunit nakatayo pa rin. Isang ideya, isang desperado at hindi pinag-isipang ideya, ang biglang nabuo sa kanyang isip. Isang pagtakas. Kung wala na siyang halaga sa Maynila, kung isa lang siyang kabiguan sa mata ng kanyang ama, marahil sa ibang lugar, makakahanap siya ng bagong simula. O kahit isang lugar lang para magtago. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at binuksan ang kanyang aparador. Kinuha niya ang isang maliit na bag at nagsimulang mag-impake. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang lahat ng sakit. At ang larawan ng Villa Gracia ang tanging kumikinang na pag-asa sa kanyang madilim na mundo. Ang biyahe sa bus ay parang isang walang katapusang panaginip. Bawat kilometrong nilalakbay palayo sa Maynila ay nagbibigay ng kakaibang halo ng takot at kalayaan sa dibdib ni Ara. Takot dahil wala siyang tunay na plano, walang kasiguraduhan. Kalayaan dahil sa bawat pag-ikot ng gulong, pakiramdam niya ay iniiwan niya ang anino ng kanyang kabiguan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay malinaw pa ring umuulit-ulit sa kanyang isip. Isa ka lang malaking kabiguan. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag, iyon na lang ang tanging pamilyar na bagay sa kanya ngayon. Nang bumaba siya sa terminal ng San Rafael, Batangas, ibang mundo ang sumalubong sa kanya. Ang maingay at magulong hangin ng syudad ay napalitan ng sariwa at mabagal na simoy ng hangin ng probinsya. Kakaiba ang katahimikan. Para sa isang taong sanay sa dagundong ng Maynila, ang katahimikang ito ay nakakabingi. Sumakay siya sa isang tricycle at sinabi sa driver ang pangalan ng lugar na kanyang pakay. Villa Gracia po, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumaas ang kilay ng driver. Sigurado ka, ma'am? Wala nang nakatira doon. Matagal nang abandonado iyon. Kinatatakutan pa nga ng iba. Sigurado po, mabilis na sagot ni Ara, ayaw nang magpaliwanag pa. Habang tumatakbo ang tricycle sa baku-bakong daan, tanaw ni Ara ang mga luntiang bukirin at mga simpleng bahay. Malayo sa mga nagtataas ang gusali na kanyang kinalakihan. May kung anong kirot sa kanyang dibdib. Ito ba ang tamang desisyon? Ang pagtakas ba ang solusyon? Huminto ang tricycle sa tapat ng isang mataas at kinakalawang na bakal na gate. Ang mga pader na bato sa magkabilang gilid nito ay halos natatakpan na ng mga baging. Hanggang dito na lang po, ma'am, sabi ng driver, halatang ayaw nang magtagal pa. Inabot ni Ara ang bayad at bumaba. Pagkaalis ng tricycle, naiwan siyang mag-isa sa harap ng Villa Gracia. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon ang kanyang naririnig. Masira ang mansyon sa personal kaysa sa mga larawan. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na parang maisakit sa balat ang bahay. Ang dating hardin ay isa ng gubat ng matataas na talahib. Ang mga bintanang salamin ay basag, tila mga matang bulag na nakatingin sa kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon itong kakaibang ganda. Isang gandang marangal na kahit sa pagkaguho ay nakatayo pa rin ng may dignidad. Gaya niya. Sinubukan niyang itulak ang malaking gate, ngunit hindi ito gumalaw. May nakita siyang maliit na siwang sa gilid, sapat lang para makadaan ang isang tao. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at pumasok. Sa loob, mas lalong nakapaninindig balahibo. Ang dating malawak na hardin ay puno ng mga tuyong dahon. Isang tuyong fountain na may estatwa ng anghel na putol na ang isang pakpak ang nasa gitna. Bawat hakbang niya ay lumilikha ng kaluskos na tila gumigising sa mga natutulog na espiritu ng lugar. Ang malaking pinto na gawa sa kahoy ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak.
Isang mahabang tikri-ikti ang umalinggaw sa katahimikan. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Madilim sa loob. Tanging ang sinag ng araw mula sa mga basag na bintana sa itaas ang nagsisilbing ilaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Itinutok niya ito sa paligid. Isang malawak na sala ang bumungad sa kanya. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. May mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. Sa gitna, may isang grand staircase na papunta sa ikalawang palapag, ngunit ang ilang baitang nito ay sira na. Nagsimula siyang maglakad, ang bawat yabag ay maingat. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapatayo ng balahibo sa kanyang batok. May tao po ba? Mahina niyang tanong, ang boses ay halos lamunin ng dilim. Walang sumagot. Habang papalapit siya sa may hagdanan, isang anino ang mabilis na dumaan sa itaas. Natigilan si Ara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ang nakita niya o guni-guni lang? Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sino iyan? Muli, katahimikan. Dala ng pinaghalong takot at pag-uusisa, sinundan niya kung saan nanggaling ang anino. Dinala siya nito sa isang pasilyo patungo sa tila library. Ang mga bookshelf ay mula sahig hanggang kisame, ngunit wala na itong mga libro. Sa gitna ng silid, may isang lalaking nakatalikod. Nakatayo lang ito, nakatingin sa isang bintanang basag. Ang lalaki ay mukhang ermitanyo. Magulo ang kanyang mahabang buhok, may ilang araw ng balbas, at ang suot niyang damit ay luma at may punit. Sir, nag-aalangang tawag ni Ara. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At sa sandaling iyon, ang takot ni Ara ay napalitan ng matinding pagkabigla. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang pamilyar na mga matang iyon, kahit pa napapalibutan ng pagod at galit, ay hindi niya maaaring makalimutan. Ang lalaki sa guho ay ang dati niyang si Arthur De Villa, halos pabulong na sabi ni Ara. Sir Art. Ang mga mata ni Art ay nanlilisik. Ang tingin nito ay matalim, puno ng galit na tila ba kasalanan ni Ara ang lahat ng problema sa mundo. Ang itsura nito ay malayong-malayo sa makisig at respetadong sihi na kilala niya. Anong ginagawa mo dito? Angil nito, ang boses ay magaspang, halatang matagal nang hindi nagagamit. Ako po. Nakita ko po yung lugar sa internet. Hindi maganda tutong paliwanag ni Ara. Wala po akong matuluyan. Umalis ka, mariing sabi ni Art, humakbang palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila nagpapayanig sa sahig. Pribadong lugar to, hindi ito hotel para sa mga naliligaw na katulad mo. Sandali lang po pagmamakaawa ni Ara na paatras. Kahit isang gabi lang. Please. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Wala akong pakialam, sigaw nito. Umalis ka sabi. Sa labas, biglang kumulog ng malakas na sinundan ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang tunog ng patak ng ulan sa yero ay dumagundong sa buong mansyon. Hindi po ako pwedeng umalis. Tingnan niyo ang ulan, katwiran ni Ara, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa takot at sama ng loob. Iyon ba ang dapat kong problemahin? Sarkastikong tanong ni Art, lumapit pa ito, at ngayon ay magkaharap na sila. Kitang-kita ni Ara ang galit sa mga mata nito. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi ka pwedeng manatili dito. Bakit ba ang sama-sama nyo? Hindi na napigilang isigaw ni Ara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tinanggal niyo ako sa trabaho ng walang dahilan at ngayon, kahit isang bubong lang na masisilungan, ipagkakait niyo pa sa akin. Natigilan si Art sa sinabi ni Ara. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang matanda at mahinahong boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Arthur, iho. Ang boses ay nanggaling sa isang madilim na sulok ng silid. Hayaan mo na muna ang bisita. Sabay silang napalingon ni Art mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw ang isang matandang babae, ay hawak na kandila. Manipis ang pangangatawan nito at kulay pilak na ang buhok, ngunit ang mga mata nito ay puno ng otoridad at pag-unawa. Galit. Iyon ang unang emosyon na naramdaman ni Art nang makita ang babae sa loob ng kanyang teritoryo. Ang Villa Gracia ang kanyang santuwaryo, ang kanyang kuta laban sa mundong nagtaksil sa kanya. Dito, siya ang hari ng kanyang sariling pagkaguho. Walang pwedeng pumasok. Walang pwedeng manggulo.
Ngunit ang babaeng ito, si Ara Reyes, ang dati niyang sekretarya, ay nandito. Dala ang amoy ng Maynila, ang amoy ng buhay na pilit niyang tinatalikuran. Ang kanyang presensya ay isang sampal sa mukha, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang makintab na opisina, ang kapangyarihan, ang respeto. Lahat ng iyon ay kinakatawan ng babaeng ito. Kaya naman gusto niya itong paalisin. Kailangan niya itong paalisin. Wala akong pakialam, sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng pait na matagal na niyang kinikimkim. Umalis ka, sabi. Ngunit nang sumigaw ito pabalik, ang mga mata ay puno ng luha at paghihinakit. May kung anong kumirot sa dibdib ni Art, tinanggal niyo ako sa trabaho ng walang dahilan. Gusto niyang sabihin, wala akong kinalaman dyan. Gusto niyang sabihin, nangyari yan matapos akong mawala. Ngunit para saan pa? Anong pakialam niya sa problema ng babaeng ito? At saka dumating si Lola Gracia. Arthur, iho. Hayaan mo na muna ang bisita. Ang boses ni Lola Gracia ang tanging may kapangyarihang magpatigil sa kanya. Ang matanda ang naging anino ng kanyang ina, ang tanging naiwang koneksyon niya sa masayang nakaraan ng lugar na ito. Ang pagrespeto niya rito ay mas malalim pa sa galit niya sa mundo. Lola, hindi siya bisita. Isa siyang trespasser, matigas niyang sabi, ngunit bahagyang humupa ang tensyon sa kanyang mga balikat. Mumiti lang ang matanda, ang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Lumapit ito kay Ara at inabutan ng tuyong tuwalya na kinuha nito mula sa kung saan. Ako si Gracia, iha. Ang katiwala ng mansyon na ito. Ipinakilala ni Ara ang kanyang sarili, ang boses ay nanginginig pa rin. Kitang-kita ni Art ang takot at pagod sa mukha ng dalaga. Basang-basa ito dahil sa ulan, nanginginig sa ginaw, at ang mga mata ay namumugto. Sa isang saglit, ang galit ni Art ay nahaluan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman, awa. Isang nakakainis, nakakayamot na awa. Dinala sila ni Lola Gracia sa malaking kusina. Mas maayos ang lugar na ito kumpara sa ibang bahagi ng mansyon. May lumang lamisang kahoy at ilang upuan. Mayroon ding kalan na kahoy, kung saan nagsalang ng tubig ang matanda. Ang Villa Gracia ay tahanan ng aking yumaong ina, nagsimulang magpaliwanag si Art, ang boses ay malamig pa rin. Ginagawa niya ito hindi para kay Ara, kundi para ipaalam dito na wala itong lugar dito. At ngayon, ito ang tahanan ko. Isang tahanan na ayaw ng bisita. Hindi umimik si Ara. Nakayuko lang ito, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Ang eksena ay nagbigay ng pamilyar na kirot sa dibdib ni Art, ang imahe ng isang taong walang magawa, walang kapangyarihan. Tulad niya, 1 taon na ang nakalipas. Bawat pader dito ay may kwento, iho, sabat ni Lola Gracia habang inilalapag ang 3 tasa ng mainit na salabat sa lamesa. Tumingin ito kay Art at ang mga mata nito ay tila nangungusap. Ang pangarap ng iyong ina ay hindi ang mabulok ang lugar na ito sa kalungkutan. Ang pangarap niya ay makita itong puno ng buhay ng tawa. Uminom si Art mula sa kanyang tasa. Ang init ng salabat ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang tunawin ang yelo sa kanyang puso. Wala nang pag-asa, Lola. Alam niyo yan, mapait niyang sabi. Laging may pag-asa, sagot ng matanda. At saka ito lumingon kay Ara. Isa kang vlogger, hindi ba, iha? Nakita ko ang kamera mo kanina. Nagulat si Ara sa tanong. Tumango ito. Nagsisimula pa lang po. O dapat po ay magsisimula pa lang. Isang ideya ang biglang nabuo sa mga mata ni Lola Gracia. Isang kislap na kinabahan si Art, kilala niya ang kislap na iyon. Kung ganoon, sabi ng matanda, may alok ako sa inyong dalawa. Tumingin ito sa kanila ng salitan. Buhayin natin ang Villa Gracia. Art, ikaw ang mag-aayos, gaya ng dati mong ginagawa. At ikaw, Ara, gagamitin mo ang iyong talento. I-vlog mo ang bawat hakbang. Ikwento mo ang pagbangon ng lugar na ito. Kapalit ng iyong trabaho, mayroon kang libreng matutuluyan at pagkain hanggat gusto mo. Napatayo si Art, hindi. Hindi ako papayag. Ang lugar na to personal ito. At dahil personal, kailangan mong ipaglaban, giit ni Lola Gracia, ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Gusto mo bang tuluyan na lang itong gumuho? Ito na lang ang natitira sa'yo, Arthur. Tama si Lola Gracia. At iyon ang kinaiinisan niya. Tumingin siya kay Ara.
Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit sa ilalim niyon, nakita rin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, determinasyon. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng luha, ay mayroon ng bahagyang kislap. Isang kislap ng pag-asa. Napabuntong hininga si Art, isang mahaba at mabigat na buntong hininga ng pagkatalo. Wala siyang pera. Wala siyang resources. Ang vlog. Isang napakaliit na tsansa. Ngunit mas malaki pa rin kaysa sa wala. Sige, pinal niyang sabi, ang salita ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Pumapayag ako. Nakita niya ang bahagyang pagngiti ni Lola Gracia at ang pagkabigla sa mukha ni Ara. Pero may kondisyon, dugtong niya, ang tingin ay nakapako kay Ara. Ako ang masusunod. Kung anong sabihin ko, gagawin mo. Walang tanong-tanong. Walang reklamo. Dahan-dahang tumango si Ara. Sige po. Payag po ako. Itinayo ni Ara ang kanyang kamay para sa isang handshake, isang kilos na halatang galing sa corporate world na pareho nilang iniwan. Nag-atubili si Art, ang paghawak sa kamay nito ay parang pagtanggap sa isang kasunduan na hindi niya gusto. Ngunit sa huli, tinanggap niya ito. Ang kamay nito ay maliit at malamig sa loob ng kanyang magaspang na palad. Mabilis niya itong binitawan. Lola, ihatid niyo na siya sa kwarto ng mga katulong sa dulo, utos niya, tumalikod na para itago ang kanyang pagkainis. Sinundan ni Ara si Lola Gracia paakyat sa isang mas maliit na hagdanan sa likod. Inihatid niya ito sa isang maalikabok na kwarto na may maliit na kama at isang bintana. Bumalik si Art sa ibaba, narinig ang pag-uusap nila. Maya-maya, bumaba na si Lola Gracia at naiwan si Ara sa taas. Umakyat muli si Art, dala ang isang susi. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Ara. Hindi na siya kumatok. Nadatnan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, yakap-yakap ang bag, tila isang batang naliligaw. Bukas, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. 5, Jeffy, magsisimula tayo. Huwag kang malalate. Tumango lang si Ara, hindi tumitingin sa kanya. Tumalikod si Art at isinara ang pinto. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na nagpakumpirma sa sarili niya na ang desisyong ito ay isang pagkakamali. Ikinasa niya ang susi sa seradura. Isang malakas na click ang umalinggaw sa pasilyo. Nilock niya ang pinto. Para siyang nagkulong ng isang ligaw na hayop sa loob ng kanyang haula. O marahil, para siyang nagkulong ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Hindi niya alam kung sino ang mas pinoprotektahan niya sa ginawa niyang iyon, ang sarili niya mula sa dalaga, o ang dalaga mula sa mga halimaw na nagtatago sa loob ng Villa Gracia, na ang pinakamalaki ay siya. Ang tunog ng malakas at walang pasensyang katok sa pinto ang gumising kay Ara. Isang katok na tila sisirain ang manipis na kahoy. Kie! 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 5:00 na. Ang boses ni Art malamig. Walang emosyon. Parang isang drill sergeant. Napabalikwas ng bangon si Ara, ang puso niya ay kumakabog. Kagabi, matapos siyang i-lock ni Art sa kwarto, hindi siya gaanong nakatulog. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat alulong ng hangin sa mga butas ng mansyon ay nagpapanatili sa kanyang gising. Ang pakiramdam na isang preso sa sarili niyang desisyon ay mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Naisip niyang mag-impake ulit at umalis pagsikat ng araw. Ngunit saan siya pupunta? Pabalik sa Maynila? Sa malamig na pagtanggap ng kanyang ama? Mas mabuti na siguro ang halimaw na kilala niya, kaysa sa mundong ayaw na sa kanya. Dali-dali siyang nag-ayos ng sarili at lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Art sa ibaba, nakatayo sa gitna ng malawak at maalikabok na sala, ay hawak na 2 walis tingting. Maglilinis tayo, sabi nito, inihagi sa kanya ang isang walis. Buti na lang at mabilis siyang nakailag at nasalo ito. Ang buong sala, tanong ni Ara, hindi makapaniwala sa lawak ng lugar na kailangan nilang linisin. Ang mga muebles na nababalutan ng puting tela ay parang mga multong nakamasid sa kanila. May reklamo ka? Tanong ni Art, tinaasan siya ng kilay. O wala po, mabilis na sagot ni Ara, yumuko at nagsimulang magwalis. Ang unang oras ay isang purong paghihirap. Ang alikabok na naipon sa loob ng maraming taon ay lumipad sa hangin. Paulit-ulit na napapabahing si Ara. Si Art naman ay walang imik na nagwawalis, ang bawat galaw ay episyente at sigurado.
Walang kapaguran. Samantalang si Ara, pakiramdam niya ay mababali na ang kanyang likod. Hindi ganyan, puna ni Art, huminto sa ginagawa at itinuro ang walis ni Ara. Mula sa itaas, pababa. Isang direksyon lang. Kinakalat mo lang lalo ang alikabok. Napahiya si Ara. Sa Maynila, ang pinakamabigat na siguro niyang binuhat ay isang kahon ng bond paper. Ngayon, kaharap niya ang isang bundok ng dumi. Ngunit sa halip na mainis, isang maliit na bahagi niya ang humanga. Sa kabila ng pagiging masungit, halatang alam ni Art ang kanyang ginagawa. May sistema sa kanyang ginagawa, isang bagay na pamilyar kay Ara mula sa kanilang panahon sa opisina. Pagkatapos ng sala, ang hardin naman ang kanilang hinarap. Dito, mas gumaan ang pakiramdam ni Ara. Ang sariwang hangin at ang sikat ng araw ay tila naghugas ng bigat sa kanyang puso. Habang nagbubunot siya ng matataas na damo, naging abala si Art sa pagpuputol ng mga sanga ng isang malaking puno ng akasya. Sa ilalim ng isang gumamela, may nakita si Ara na nakabaon sa lupa. Kinuha niya ito at pinagpagan. Isa itong maliit na picture frame na mailuma ng litrato. Isang magandang babae na may malambing na ngiti ang nasa larawan, nakatayo sa tabi ng isang hanay ng mga rosas. Siya ba, Chi? Nag-aalangang tanong ni Ara kay Art na ngayon ay nakalapit na sa kanya. Tumingin si Art sa litrato. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng tigas sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati, isang malalim, hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ang nanay ko, mahina niyang sagot, ang boses ay halos hindi marinig. Mahilig siya sa mga rosas. Dati, puno ng rosas ang hardin na to. Iyon lang. Ngunit ang simpleng mga salitang iyon ay nagbukas ng isang maliit na bintana sa pagkatao ni Art sa unang pagkakataon, hindi isang masungit na SE o isang halimaw ang nakita ni Ara, kundi isang anak na nangungulila. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang hindi awkward, kundi puno ng pag-unawa. Kinahapunan, habang tinatanggal ni Ara ang mga baging sa isang pader na bato gamit ang isang maliit na hagdanan, bigla itong umuga. Nawalan siya ng balanse. Tili niya, naramdaman ang pagbagsak. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa lupa, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Mabilis. Sigurado. Ang mundo ni Ara ay umikot at huminto. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Art ang sumalubong sa kanya. Magkalapit na magkalapit. Amoy niya ang pinaghalong pawis, lupa, at ang pamilyar na amoy ng kanyang dating boss. Ang mga mata nito, na dati ilaging galit, ay ngayon ay puno ng pag-aalala. Nakatingin ito sa kanya, at sa mga matang iyon, nakita ni Ara ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nagkatitigan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang pagaspas ng mga dahon sa paligid. Si Art ang unang kumurap at bumitaw. Dahan-dahan siyang ibinaba nito sa lupa. Nag-iwas ito ng tingin at tumikhim. Mag-iingat ka sa susunod, sabi nito, ang boses ay bahagyang magaspang, bago mabilis na tumalikod at bumalik sa ginagawa. Naiwan si Ara na nakatayo, ang mga tuhod ay nanginginig pa rin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Ang tikiligi na naramdaman niya ay bago at nakakatakot. Kinagabihan, pagkatapos ng isang simpleng hapunan na niluto ni Lola Gracia, nagkulong si Ara sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang kanyang laptop at kamera. Buong gabi siyang nag-edit. Pinili niya ang mga shot na nagpapakita ng malungkot na ganda ng Villa Gracia. Isinama niya ang mga eksena ng kanilang paglilinis, maingat na pinipili ang mga anggulo kung saan hindi mukhang nakakatakot si Art, kundi isang taong determinado. Nag-record siya ng voice-over, ang boses niya ay malumanay at puno ng pag-asa. May mga lugar, tulad ng mga tao, na nasisira at nalilimutan, sabi niya sa narration. Pero hindi ibig sabihin noon wala ng pag-asa. Ito ang Villa Gracia. At ito ang simula ng aming proyekto. Pinangalanan niya itong Project Villa Gracia, Episode 1. Puno ng kaba, pinindot niya ang upload button. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at natulog. Kinaumagahan, halos takot siyang buksan ang kanyang laptop. Paano kung walang nanood? Paano kung pinagtawanan lang siya? Paano kung isa na namang kabiguan ito?
Ngunit nang buksan niya ang page, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. 1,342 views. 217 likes. 48 comments. Hindi ito milyon-milyon, ngunit para kay Ara, para sa isang video na ginawa niya sa loob lang ng isang gabi, ito ay isang himala. Binasa niya ang mga komento. Wow, ang ganda ng lugar. Parang may magic. Nakaka-inspire naman to, rooting for you, girl. Saan to? Gusto kong puntahan. Keep it up. Ang mysterious nung kasama mong lalaki. Siya ba ang may-ari? Bagay kayo. Napangiti si Ara. Isang tunay, malawak na ngiti na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Isang pakiramdam ng tagumpay. Isang patunay na mayroon siyang kayang gawin. May halaga siya. Samantala, sa Maynila, sa isang malamig at minimalistang opisina sa pinakatuktok ng isang gusaling salamin, isang babaeng nakaputing-puting blazer ang nanonood ng parehong video sa kanyang malaking computer screen. Si Victoria Lim. Ang bagong SEC ng Style Zone Apparel. Pinanood niya ang bawat eksena ng walang emosyon. Ngunit nang lumitaw sa screen ang mukha ni Art, kahit pa magulo ang itsura nito, isang pamilyar na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang kislap ng posesyon. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, mapanuri at mapanganib. Itinigil niya ang video at sumandal sa kanyang upuan. Tumingin siya sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. So, bulong niya sa sarili, ang boses ay parang yelo. Diyan ka lang pala nagtatago, Arthur. Naiinis si Art sa sarili niya. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mag-viral ang unang vlog ni Ara. At sa loob ng ilang araw na iyon, mayroong isang bagay na nagbago sa loob ng Villa Gracia. Hindi na ito kasing tahimik. Ang katahimikan ay napalitan na ng mga tunog, ang pag-click ng kamera ni Ara, ang malumanay na tunog ng kanyang boses habang nagre-record, at paminsan-minsan, ang kanyang mahinang tawa kapag may ginagawa siyang nakakatuwa. Mga tunog na dapat ay kinainisan ni Art, ngunit sa halip, nasasanay na siya. At iyon ang mas nakakainis. Kagabi, hindi niya inaasahan ang naramdaman niya habang pinapanood ang edit ni Ara. Nakita niya kung paano nito binigyang buhay ang pagkaguho ng mansyon. Sa kamera ni Ara, ang mga gumuhong pader ay hindi lang sira, kundi mga saksi ng kasaysayan. Ang alikabok ay hindi lang dumi, kundi kumot ng panahon. At hindi siya ipinakita bilang isang halimaw. Ipinakita siya bilang isang tagapagtanggol, isang taong may malalim na koneksyon sa lugar. Pinatay niya ang laptop bago pa man niya maramdaman ang isang bagay na mas delikado pa sa awa, paghanga. Okay, ano nang susunod nating gagawin? Ang boses ni Ara ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito sa kanyang harapan, suot ang paborito nitong t-shirt na kupas na at pantalon. Mayroon itong ngiti sa mga labi, isang ngiting hindi pa niya nakikita dati. Isang ngiting may kumpiyansa. Anong nating, masungit niyang sagot, pilit na ibinabalik ang pader sa pagitan nila. Ako ang nag-uutos, ikaw ang sumusunod. Tandaan mo yan. Hindi na tinag ang ngiti ni Ara. Okay, Sir Art, ano po ang iutos ninyo ngayon? May bahid ng pang-aasar sa boses nito. Napabuntong hininga si Art, isinuko na niya ang pagtatalo. Itinuro niya ang isang malaking pinto na may double doors sa dulo ng pasilyo. Ang library. Ang library ang paboritong lugar ng kanyang ina. Dati ito ang puso ng Villa Gracia. Ngayon, isa na itong puntod ng mga aklat na inamag at mga alaala. Ang pagpasok doon ay parang pagbubukas ng isang sugat. Ngunit kailangan itong gawin. Mas matindi ang alikabok sa loob ng library. Ang amoy ng nabubulok na papel ay tumatago sa ilong. Habang abala si Ara sa pag-film ng He Before Shots, sinimulan ni Art na alisin ang mga libro sa mga estante. Bawat aklat ay mabigat, hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa bigat ng mga alaala na dala nito. Tulungan na po kita, alok ni Ara, ibinaba ang kamera. Kaya ko na, sagot ni Art. Mas mabilis kung dalawa tayo, git nito, hindi na naghintay ng kanyang permiso. Habang nag-aalis sila ng mga libro mula sa isang mababang estante, may napansin si Art isang bahagi ng sahig na kahoy ang tila hindi kapantay ng iba. Lumuhod siya at sinubukang iangat ito.
Isa itong secret compartment. At sa loob, mayroong isang malaking bowl na gawa sa kahoy na nara, may mga ukit na bulaklak. Ano yan? Tanong ni Ara, lumuhod sa tabi niya, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Hindi ko alam, sagot ni Art, ngunit sa totoo lang, alam niya. Ito ang bowl ng kanyang ina. Ang bowl kung saan nito itinatago ang lahat ng mahahalagang bagay sa kanya. Magkatuwang nilang inangat ang mabigat na bowl at inilagay sa gitna ng silid. Mayroon itong malaking kandado, ngunit kinakalawang na ito at madali lang sirain. Sa isang malakas na hila mula kay Art, bumukas ito. Ang amoy ng lavender at lumang papel ang sumalubong sa kanila. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga sulat na nakatali ng laso, ilang photo album, at isang leather-bound na diary. Kinuha ni Ara ang diary ng may pag-iingat. Pwede ba? Tumango si Art, hindi niya kayang magsalita. Binuksan ni Ara ang diary. Ang sulat kamay ay maganda at pino. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Mahal kong talaarawan, nagsimulang magbasa si Ara, ang boses ay malambing. Nagsimula na ang pagpapatayo ng aming munting pangarap. Ang Villa Gracia. Nais ko itong maging isang lugar hindi lang para sa aming pamilya, kundi para sa lahat ng naghahanap ng kanlungan. Isang lugar kung saan malayang tumutugtog ang musika, kung saan ang mga pintor ay maaaring lumikha, at kung saan ang bawat hardin ay puno ng tawa ng mga bata. Kinuha ni Art ang isang tumpok ng mga sulat. Binasa niya ito ng malakas. Mga sulat ito ng kanyang ina para sa kanyang ama. Puno ng pag-ibig, pangarap at pag-asa para sa kanilang kinabukasan sa Villa Gracia. Salitan silang nagbasa. Bawat salita, bawat pahina, ay unti-unting nagpipinta ng isang larawan sa isip ni Art, ang larawan ng kanyang ina na hindi niya gaanong nakilala, isang babaeng puno ng buhay, puno ng pangarap. At sa bawat kwentong nabubuo, nararamdaman niyang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkawala ay napapalitan ng tamis ng alaala. Napatingin siya kay Ara. Ang dalaga ay tahimik na nakikinig, ang mga mata ay nakatutok sa diary. May isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito at tumama sa kanyang kamay. Hindi ito luha ng awa, kundi luha ng pag-unawa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Art na hindi na siya nag-iisa sa loob ng library. May kasama na siyang nagdadala ng bigat ng kanyang nakaraan. Gabi na nang matapos sila. Iniligpit nila ang mga sulat pabalik sa bowl, ngunit ang diary ay naiwan sa labas. Dinala nila ito sa hardin, kung saan nakaupo sila sa isang lumang bangkong bato, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Ang ganda ng pangarap ng nanay mo, basag ni Ara sa katahimikan. Masyadong malaki, sagot ni Art, nakatingin sa malayo. Walang pangarap na masyadong malaki, sabi ni Ara. Kailangan lang ng tamang tao na tutupad nito. Tumingin si Art sa kanya. Sa liwanag ng buwan, ang mukha ni Ara ay may ibang ganda. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Ang dating takot ay napalitan ng tapang. Bakit mo to ginagawa, Ara? Tanong ni Art, isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Nag-isip si Ara. Dahil noong dumating ako dito, pakiramdam ko, sira na rin ako. Tulad ng mansyon. Ngunit habang inaayos natin to, pakiramdam ko inaayos ko na rin ang sarili ko. Tumingin ito sa kanya. At siguro ganun ka rin. Tama si Ara. At ang pag-amin na iyon sa sarili niya ay nakakatakot. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang nararamdaman niya. Noong una, ang pangarap ko lang ay ayusin to para sa kanya, sabi ni Art, ang boses ay mahina. Pero ngayon, habang nakikita kong naniniwala ka dito, parang nagiging pangarap na rin natin to. Natin. Ang salitang iyon ay lumabas lang sa kanyang bibig, ngunit tama ang tunog nito. Ngumiti si Ara. Isang ngiting nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ni Art, dahan-dahan, hindi niya namamalayan, ang kanyang mukha ay lumalapit sa mukha nito. Ang mundo ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Ara, na ngayon ay nakatingin sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hindi mapigilang pagnanasang halikan ito. 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Handa na siyang isuko ang lahat ng kanyang depensa. Handa na siyang tumalon. Biglang isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanilang mga mukha, sinundan ng isang malakas na tunog ng gulong na dumaan sa graba.
Isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa harap ng gate. Napatayo sila pareho, nagulat at naguguluhan. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang babaeng nakaputing bestida, eleganteng-elegante, ang bumaba. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Hindi kailangang makita ni Art ang mukha nito sa dilim. Ang tindig pa lang, ang anino pa lang, kilalang-kilala na niya. At saka ito nagsalita, ang boses ay matamis ngunit may pait, isang boses na minsan niyang minahal at ngayon ay kinamumuhian. Isang boses na gumugulo sa kanyang mga bangungot. Art, darling. I'm back. Ang kapayapaan sa Villa Gracia ay kasing rupok ng mga lumang salamin sa bintana nito. Isang maling galaw, isang malakas na sigaw at babagsak itong pira-piraso. At sa loob ng mga araw mula nang dumating si Victoria, iyon mismo ang nararamdaman ni Art Basag. Ang dating sigla ni Ara ay napalitan ng isang maingat na katahimikan. Hindi na ito nagtatanong o nangungulit. Ang mga ngiti nito ay pilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho pa rin ito, nag-film at nag-i-edit, ngunit para na lang itong isang robot na sumusunod sa program. Ang dating partnership nila ay naging isang formal na kasunduan ulit. At kinamumuhian iyon ni Art. Kinaiinisan niya ang katahimikan. Mas gugustuhin pa niya ang mga walang kwentang tanong nito, kaysa sa mabigat na pader na ngayon ay nakatayo sa pagitan nila. Alam niyang si Victoria ang may gawa nito. Alam niya, mula sa paraan ng pag-iwas ng tingin ni Ara sa tuwing mababanggit ang pangalan ng kanyang ex-fiance. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang sirang upuan sa beranda, lumapit si Ara. Hindi ito nakangiti. Ang hawak nito ay hindi isang baso ng malamig na tubig, kundi ang kanyang cellphone. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng pag-aalala. Art, kailangan mong makita to, sabi nito, iniabot sa kanya ang telepono. Kinuha niya ito. Isang article mula sa isang hindi pamilyar na blog ang nakabukas. Ang pamagat pa lang ay suntok na sa sikmura. Proyektong Pag-asa o Proyektong Panloloko. Yan Project Villa Gracia, Jihidan, Hiwagad, likod nito. Napatiimbagang si Art habang binabasa ang mga linya. Ang artikulo ay puno ng mga pasaring. Sinasabi nitong ang vlog ay isang gimmick ng isang inalaos na ekseo para makabangon muli. Pinalalabas nitong si Ara ay isang kinaiibang biktima, isang probinsyang vlogger na ginagamit para sa kanyang sariling kapakanan. Bawat salita ay mailason, bawat parirala ay dinisenyo para magtanim ng duda. Saan mo to nakuha? Tanong niya, ang boses ay mababa at nagbabanta. Shinare sa comment section ng huling vlog. Marami nang nakakakita, sagot ni Ara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sinasabi ng mga followers natin na baka scam daw tayo. Nagtatanong sila kung totoo ba ang mga sinasabi dito. Napahigpit ang hawak ni Art sa cellphone, gusto niya itong durugin. Victoria. Ang istilong ito, ang pag-atake mula sa anino, ang paggamit ng media para manira, ay tatak Victoria. Ito ang paraan niya ng paglalaro. Malinis, tuso at nakamamatay. Art? Totoo ba to? Ang tanong ni Ara ay parang isang maliit na patalim na bumaon sa kanyang tagiliran. Ang pagdududa sa boses nito ay hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Hindi, mariin niyang sagot. Kasama kitang nagtatrabaho dito araw-araw. Sa tingin mo, panloloko to. Yumuko si Ara. Hindi pero T. Bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, isang motor ang huminto sa tapat ng gate. Isang delivery man ang may dalang isang malaki at mamahaling sobre. Naka-address sa kanya. Mula sa Salcedo Law Offices, sabi ng lalaki. Nanlamig si Art Attorney Francisco Frank Salcedo. Ang aso ni Victoria. Ang abogado na tagalinis ng lahat ng kanyang mga kalat. Kinuha niya ang sobre. Ang papel ay makapal at mamahalin. Ang letterhead ay nagpapakita ng kapangyarihan. Binuksan niya ito at binasa. Ang mga legal na termino ay sumasayaw sa kanyang paningin, ngunit dalawang parirala ang tumatak sa kanyang isip. Cease and desist. Shared assets from our previous engagement. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manuntok. Paanong nagkaroon ng karapatan si Victoria sa lugar na pag-aari ng kanyang ina? Ano yan? Tanong ni Ara, lumapit. Wala to, mabilis niyang sagot, tiniklop ang sulat at ibinulsa.
Ako nang bahala dito. Isang malaking pagkakamali. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang pag-aalala ay napalitan ng sakit at hinala. Shared assets, ulit ni Ara, halatang narinig o nabasa nito ang bahagi ng sulat. Ano nang ibig sabihin on Art? Previous engagement. Engagement niyo ba ang tinutukoy niya? Nagsimula nang uminit ang ulo ni Art ang pressure mula sa artikulo, sa sulat, at ngayon, sa mga tanong ni Ara, ay sumasakal sa kanya. Hindi mahalaga yon. Mga basura lang to galing kay Victoria. Hindi mahalaga, tumaas ang boses ni Ara. Nagpapadala siya ng abogado, Art. Sinasabi niyang may karapatan siya dito. Anong hindi mahalaga doon? Sino ba talaga siya sa'yo? Bakit parang may utang na loob ka sa kanya? May tinatago ka ba sakin? Doon sumabog si Art ang lahat ng galit niya kay Victoria, ang lahat ng kahihiyan niya sa kanyang nakaraan, ang lahat ng frustrasyon niya sa sitwasyon, lahat ay bumuhos kay Ara. Wala kang alam, sigaw niya, ang boses ay dumagundong sa hardin. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Kaya pwede ba, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Trabaho lang to, di ba? Gawin mo lang ang trabaho mo. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Ara. Nakita niya ang pagkabigla na sinundan ng sakit sa mga mata nito. Nagsimulang mamuo ang mga luha. Akala ko di. Nagsimula si Ara, nanginginig ang boses. Akala ko partner tayo dito. Akala ko pangarap natin to. Tumalikod dito at tumakbo papasok sa mansyon, umiiyak. Naiwan si Art na nakatayo, ang mga kamao ay nakakuyom, ang dibdib ay mabigat sa pagsisisi. Gusto niya itong sundan. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Na sinadya niyang malugi para iligtas ang babaeng gayon ay sumisira sa kanila? Na ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan? Ang kanyang pride ay pumigil sa kanyang mga paa. Kinagabihan, nakaupo siyang mag-isa sa madilim na sala, hawak ang isang baso ng mumurahing alak. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay mas mabigat, mas malungkot. Lumapit si Lola Gracia at umupo sa tapat niya. Nakita ko ang nangyari kanina, mahinahon nitong sabi. Hindi sumagot si Art, tinitigan lang niya ang laman ng kanyang baso. Ang pagtatago ng katotohanan ay isang uri rin ng kasinungalingan, iho, patuloy ng matanda. Mas nasasaktan mo siya sa hindi mo pagsasalita. Ano nang gusto niyong sabihin ko, Lola? Mapait na tanong ni Art, na isa akong tanga. Nasinira ko ang sarili ko para sa maling tao. Ang sabihin mo ang totoo, simpleng sagot ni Lola Gracia. May karapatan siyang malaman. Tiwala ang pundasyon ng lahat ng bagay, Arthur. At sa ngayon, sinisira mo iyon. Sabihin mo na sa kanya ang buong katotohanan. Bago pa mahuli ang lahat. Tumayo si Lola Gracia at iniwan siyang mag-isa sa kanyang mga iniisip. Tama ang matanda. Alam niyang tama ito. Ngunit ang kahihiyan ay isang pader na napakataas akyatin. Habang pinag-iisipan niya ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Dala ng kung anong kaba, sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Matamis, malambing, at puno ng lason. Art, darling. It's me. Si Victoria. Nanigas si Art, anong kailangan mo? Simple lang. Gusto kong makipagkita ka sakin. Bukas. Sa dati nating tagpuan, sabi nito. Hindi ako pupunta. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Talaga ba? Isipin mong mabuti, Art. Huminto ito saglit, tila nagbibigay ng diin sa kanyang susunod na sasabihin. O baka naman gusto mong malaman ni Ara ang totoong dahilan kung bakit ka umalis sa kumpanya? Ang mga salita ni Victoria ay isang tanikala na pumulupot sa liig ni Art, isang banta na hindi niya kayang baliwalain. Ang sabihin ang katotohanan ay isang bagay. Ngunit ang hayaang si Victoria ang magkalat nito, sa paraang baluktot at puno ng kasinungalingan ay ibang usapan. Kokontrolin nito ang naratibo.